Hello mga idol, kamusta? Sana okay lang kayo. Ito nga pala yung sample ng trabaho ko dito sa South Korea bilang isang factory worker. Marami kasing nagtatanong at nagme-message sa akin kung ano raw yung trabaho ko dito sa Korea. Kaya eto na, ginawan ko na lang ng video dahil ngayong araw pala ay nag-half day lahat ng kasamahan naming Koreano. Yes mga idol, may mga araw talaga na half day lang ang pasok ng mga Koreano, meron kasi silang tinatawag na union. Minsan dalawa or isang beses sa isang buwan sila nagha-half day, kaya ito nagkaroon ako ng pagkakataon na gumawa ng video. Halos ganyan lang yung ginagawa ko mga idol sa buong araw na trabaho. Press machine nga pala ang tawag dyan, at sa mga di nakakaalam, yan pala ay delikado, kaya double ingat ako dyan at pati na rin mga kasamahan ko. Yung company namin ay medyo may kalakihan, kaya naman meron etong iba't ibang departamento. Nung bago pa lang ako dito sa Korea ay nilagay ako sa Press 4 department, kung saan iba naman yung product doon, more on bracket type. Mga 7 months ata ako doon na-assign, tapos nilipat nga ako dito sa Press 2 department, at dito naman ay halos mga rotor type ang mga product na ginagawa. Palagi ko ngang chine-check yung mga rotor na yan, baka meron etong gasgas, kulyang or defective product ang tawag dito sa Korea. At may kalakip ito na tamang sukat, kaya ginagamitan ko ito ng caliper. Kailangan talaga itong gawin para malaman mo kung tama pa ba yung sukat ng product or hindi na. Yung machine na ta ay dalawang product yung pinoproduce niya, maliit at malaki naman yung isa, at magkaiba rin sila ng forma. Panoorin nyo lang hanggang dulo yung video ko dahil ipapakita ko kung paano ko ba ito ino-operate. So kung tinatanong nyo mga idol kung anong material yung ginamit sa paggawa ng rotor, ito ay isang slate coil kung tawagin, para lang siyang manipis na plain sheet na naka-roll. Fast forward tayo mga idol, at naubos na nga yung isang buong slate coil, kaya hinihinto ko yung machine at tinanggal yung coil na naiwan. At tinatanggal ko lang ito ng dahan-dahan, dahil yan ay matulis, at pwede tayong masugitan, kahit naka-gloves basta hay nila mo nang bigla ay delikado yan. Sa una ay nahihirapan akong gawin ito, pero dahil sa araw-araw ko na itong ginagawa kaya nasanay na lang. Dalawang coil pala ang nakakabit dyan, kaya kapag natapos yung isa naman yung ipapalit, ikutin mo lang, medyo mabigat nga pala yan, pero okay lang dahil kakayanin naman. Kapag bago yung coil ay kailangan mo itong dahan-dahanin, baka ma-fold yung dulo dahil ito ay manipis lamang, at kapag na-fold ito at hindi mo napansin, baka ito pa ang maging sanhi ng pagkasira ng machine. Nung una lang talaga siya mahirap, pero kapag nasanay ka na ay magiging madali na lang ito. So ginamitan ko pala yan ng air spray dyan, para matanggal yung mga maliliit na scrap bago ko pinasok yung coil dyan. Kailangan kong gawin yan, para malinis at walang gasgas yung product, at may pattern naman yan kung saan itatapat yung dulo ng coil. Sinisilap-silap ko talaga yan ng maigi kung naitapat ba ng maayos, kasi kapag nagkamali ako sa paglagay ay maiipit yung coil at hindi na aandar yung machine. Pero gaya nga ng sabi ko, nasanay na ako sa machine na ito, dahil ikaw ba naman araw-araw mo na lang itong ginagawa, talagang basic na lang sayo. Dito ay naka-manual lang ito, kaya pa isa-isang pindot lamang ako, hanggang yung dulo ng coil ay umabot sa gilid, at pagkatapos niyan ay iseset ko na ito sa automatic. Dito ay dali-dali na akong pumunta sa harapan, para i-check na naman yung mga product, so talagang paulit-ulit lang yung trabaho ko. Minsan nakakapagod din mga idol, pero kahit ganun pa man ay nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoong Diyos. Ang makapagtrabaho dito sa Korea mga idol ay sobrang swerte ko na, kasi hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon na makapagtrabaho dito sa Korea. Kaya sa mga EPS aspirant sa Pinas ay huwag kayo mawala ng pag-asa, basta focus lang kayo sa goal at palaging magdasal sa Panginoon. Sa may mga katanungan patungkol dito sa South Korea, pwede kayong mag-comment sa mismong video na ta. Hanggang dito na lang muna ang aking video mga idol, salamat sa panunood. Huwag kalimutan mag-like and subscribe para sa marami pang videos.